Some OFWs in Europe are reportedly planning a zero remittance week in protest against the arrest and transfer of former President Rodrigo Duterte to the International Criminal Court. Let's get more details from Jovi Francisco, who joins us live from The Hague in Netherlands. Magandang umaga, magandang madaling araw dyan mula sa Netherlands. Good morning, Gretchen. Regarding that zero remittance plan pa lang, kinoconsider ko sa na plan pa lang, Gretchen, kasi of course we heard one group from the supporters ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nagsabi nito, yung someone from Croatia, and we heard that yung plan na yan doon pa lang sa meet and greet. Pero wala namang gusto magpa-interview ng diretso. I mean, pumayag sa magpa-interview sa SMNI, pero kapag tinatanong mo yung mga OFWs ay hindi yung mga nandiyan sa crowd na yan, they don't wanna comment about it. So we're basing that news from yung naging deklarasyon ng isang Filipino na maglilid daw doon sa Croatia. Okay, so I think, kanina we were trying to look for him doon sa crowd in front of the penitentiary because we saw him 2 days ago doon, pero hindi na namin siya nakita, Gretchen, kaninang maghapon. So hindi natin alam kung kahit na dineklara niya na ito, ay kung talaga bang may solid decision from yung ibang mga organizations na kaalyad. Actually, Jovi, narinig din natin yan mula sa ating kaibigan mula sa London naman that they're also planning this zero remittance week. But to your understanding, what is the goal of this supposed plan? Of course, it is a show of support for the former president, but in the overall effect that it could bring to the country and to the economy, ano yung pagkakaintindi mo rito? Bakit ito yung klase ng protesta na gusto nilang gawin? Because, we've always been acknowledging the fact na lalo pag end of year, ang laki-laki ng nagagawa ng remittances to help our economy, di ba, Gretchen? Kung meron mang power ang mga OFWs, iyan yun, at gusto nga nilang, ito, at least yung parte ng mga supporters, we're not saying lahat ng OFW sa buong mundo kasi iba-iba rin naman ang paniniwala nila. At least dito sa mga supporters ito, they want the government to feel na meron silang gustong ihatid na sentiment tungkol sa kondisyon ngayon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero the thing is, I think soon enough they will realize, and after all the yung mga naging opinion dito ng mga eksperto na sa ekonomiya at saka sa eksperto rin pagdating sa OFW affairs na kung meron mo magiging epekto ay ang unang tatamaan nito ay yung pamilya nila mismo, Gretchen. Kasi kung hindi ka magpapadala kahit 1 week sa kanila, parang paano yung needs nila. Diba? Parang hindi naman agad maramdaman ng gobyerno yon o natin bilang bansa. Pero ang unang makakaramdam daw, based doon sa mga opinion ng mga experts, ay yung mga kaanak na naghihintay ng remittance na yon at tulong at ganansya o yung mga ipinapadala nga sa kanila ng kanilang kaanak na nasa ibang bansa. Actually, meron nga tayo nakikita online na parang i-adjust na lang nila. Kung magpapadala sila sa linggong ito, dadamihan na lang nila. Tapos yung linggo na magpoprotesta sila, dun wala. Para daw hindi maapektuhan yung pamilya. Pero I'm not sure if that has an effect at all because kung papasok pa rin siya doon sa record nung quarter na yun o nung buwan na yun, diba? Exactly. Oo. Kumbaga, parang nagkaroon lang ng adjustment doon sa pagpapadala pero naipadala pa din. Okay. So, may papadala pa din o naipadala pa din kung advancement or delay yung pagpapadala nila. Mapapadala pa din. So, ang mag-a-adjust ngayon yung pamilya na naghihintay nun. Hindi agad yung gobyerno yung affected. Well, Jovi, punta naman tayo dun sa ating unang story for today. House prosecutors have filed a motion before the Senate President to issue a writ of summons for Vice President Sara Duterte to answer the articles of impeachment. Any update on the Vice President kung kailan siya uuwi? Siya ba ay nakita mo during the day sa labas ng penitentiary?
That's my assignment kanina Gretchen. Ano? Kasi di ba ilang araw na namin nakakausap si Vice President Sara Duterte no? Doon sa meet and greet at saka sa ambush interview namin sa penitentiary the day after. So yesterday, we were waiting for her kasi nga merong ganyang development. Pero hindi siya dumating. Wala rin yung lawyer. Ano? So, although ang huli niyang sinabi about yung kanyang pagbabalik, ay doon sa soundbite na tinatalakay niya. Kung kumbaga binibigyan niya ng reason or ang reason why she's still here ay dahil hindi pa nga buo yung legal team at kailangan niya pang i-vet itong mga listahan na sinasabit sa kanila at gusto niya makakabalik na siya dyan o kaya ay pwedeng hindi bitiwan na niya kapag buo na yung team at hindi pa lumalabas based sa pinaka-latest na interview natin sa kanya. Although ilang beses na sinabi yung pa rin yung latest na estado ng paghahanap ng mga lawyers, which is the main reason why she can go back to the Philippines pa or agad-agad. So, hopefully later makita natin kasi alam mo naman Gretchen na allowed siya na pumunta dyan araw-araw at kailangan niyang sulitin dahil pagdating dito ng mga kapatid niya at ng ibang kaanak niya, isusuko niya yung right na yon to visit para doon sa pamilya niya. So, parang ina-expect namin talaga kahapon or ito maghapon na nakalipas na pupunta siya kasi sinusulit niya yung oras niya pero we didn't see her. Ang nakita natin doon ay si Senator Robin Hood Padilla lang at saka yung mga supporters nila sa labas ng penitentiary. Yun mukhang mangyayari yung visit na yan on March 28, the birthday of the former president. Yun nga, magpapalitan sila. No? Pero curious to know then also, but maybe you can ask the Vice President when you see her, ano ba yung rules na pagdating sa visiting? Hindi ba pwede silang sabay-sabay, mag-party sa loob? I mean, bakit isa-isa lang? Pwede ba yung dalawa? Paano yun? Apparently, isa-isa. Kasi talaga sinabi niya siguro twice sa both interviews with her na she will need to give way yung kanyang yung slot niya para makapasok yung ibang mga kaanak. So hindi sila pwedeng sabay-sabay apparently. So We are di ba alam mo expecting, yung lawyer allowed to do it, tas allowed din ng relatives pero mukhang hindi sabay-sabay yung relatives. We are expecting Kitty Duterte and Elizabeth Zimmerman to be there. And di natin sigurado kung today magpapakita dyan. No? So abangan mo, Jovi. We do know it's 1 a.m. there. There's a lot to come for your day. But in the meantime, maraming salamat for giving us an update. That was Jovi. Yeah, go ahead. Hindi, para lang alam natin na may update tungkol doon sa postings ng ICC at medyo technical to at hindi naman ito yung masyadong bibigyan ng pansin pero we just want to tell them na in light of all the petitions there in the Philippines ay dito gumugulong na yung sistema aside from na bibigay ng deadline doon sa sa PROSEC at saka doon sa defense teams ng ICC na bigay ng deadline sa kanila ng mga submissions nila lumalabas doon sa latest posting which is March 25 ay 24 ng gabi hanggang magti-25 na that the PROSEC panel already submitted 181 items. Karamihan doon ay confidential in nature pero to be shared by both teams. So kumbaga yung PROSEC ay tuloy-tuloy yung submission even before the deadline. At yun nga, ang contrast doon, yung kabilang panel ay nagpo-form pa sila at binubuo pa yung legal team, Gretchen. Okay, so that's ahead of the April 4 deadline for the prosecution and the April 11 deadline naman for the defense of the former president. Thank you so much for that update, Jovi. That was our senior editor reporting to us live from The Hague in Netherlands. Maraming salamat.